Ganito po. Unang-una, I categorically and vehemently deny na may tinanggap akong $2 million o kahit na anumang halaga galing kay Zaldico para sa ICC operations o kahit anuman. Hindi po nangyari yan. Humanda na raw ang mga grupo ng DDS kasama ang kanilang mga bagong destabilization at disinformation recruits dahil hahabulin daw sila ni former Senator Antonio Trillanes. Sa kanyang ex-post, madiing itinanggi ni Trillanes na nakatanggap siya ng $2 milyong mula kay Zaldico para sa ICC investigation o para sa kahit anumang layunin. At ito pong ginagawa nila ito ay para dungisan yung integrity, credibility ng ICC in light of what's happening now, na ongoing ICC confirmation of charges hearing. Kung makita nyo, the past several months na pinag-uusapan tong mga mali-maleta na yan, ni isang ugong tungkol sa ICC, wala naman lumabas. Then suddenly, sa ngayon, eksakto, biglang lumabas ito. So talagang ginawa nila ito, dinisenyo nila to to divert the attention, to tarnish the credibility of the ICC. Pero hindi natin papayagan yan. Kakasuhan ko sila ng cyber libel. Sure din daw si Trillanes na maaaring magsampa ang ICC ng kasong obstruction of justice laban sa mga DDS na ito dahil sa paglabag umano sa isang provision ng Rome Statute. At hindi lang yan. Bukod pa riyan, I am sure itong ICC ay kakasuhan din sila ng obstruction of justice for violating Article 70 ng Rome Statute. Mabigat yung ginawa nila. Akala nila, simple-simple lang yan. Kailangan nilang managot dun sa kanilang ginawa. So salamat na lang sa mga siraulong DDS dahil sila na rin ang nagpakulong sa kanilang poong Nazarehas sa The Hague at tila mas iinit pa ang mga eksena dahil sa mga pinaggagawa ng mga kulto at alipores ni Digongyo. Kakasuhan ko si Levi Baligod, yung mga dating sundalo, si Mike Defensor, Jay Sonsa at yung mga taong nagkakalat nitong malicious line na ito. So hindi ko sila palalagpasin dito.